Anyway, this complaint, no? Start from the filing of complaint to the Office of the Ombudsman, September 29, 2023, no? Regarding the Pangil Bridge. Ang Pangil Bridge, bakit tayo nag-press-con ngayon? Because we want to inform the public, no? Na itong loans original is 4.9 billion at lumubo hanggang naging 8.3 billion na, no? So nagtatanong tayo sa taong bayan o sa DPWH, no? At sinabi ko naman kanina na nag-1 year na ang kaso natin sa Ombudsman, no? Until now, review pa rin. And then katanungan din natin bakit lumubo ng 8.3 billion despite the original budget is 4.2 billion. Then so ko lang ipalam sa taong bayan na this is a loan agreement. That's why ang ating panawagan at apila sa Office of the Ombudsman, pabilis-bilisan naman yung resolution. Natapos na yung project, no? And then may mga warrant of arrest pa sa mga Koreano na contractor doon, na 2 warrant of arrest. Hindi pa nahuli. So this is the public interest na gusto nating ipaalam sa taong bayan. So, basahin ko na lang yung ating press-con. Regards ito sa Pangil Bridge, yung lumabas na natatapos na tulay from Misamis to Lanao, no? The Pangil Bridge project start with an approved budget of 4.9 billion, of which 4.2 billion will be funded from loan agreement, no? Loan, babayaran natin, no? And 586 million funded through Philippine National Budget. During the inauguration, the project cost has been announced to have balon, no? Lumubo ng 8.3 billion. Question, saan nagagaling additional budget, no? Item number 1, temporary road worth $20 million was never implemented but was collected in an anomalous system called savings, which will be divided among contractors and DPWH officials. Although na-file na ito ang kaso last year, September 29, 2023. Another item, environmental protection, was during the bidding strongly emphasized as the criteria justifying the bloated project cost during actual constructions. No such measures were implemented, yet again these were collected as accomplishment. Another item, fish pan, which is considered unsuitable materials and should be excavated, removed, and then filled with suitable materials to save costs. This was again not implemented but was collected as accomplishment and even justified variation order those floating project costs. This increase is without the benefits of public bidding and public disclosures. Clear discrepancies from initial budget and actual expenditure show billions of pesos unaccounted. Despite DFK demands for information, the DPWH and Malacanang has refused to disclose this document related to the project expenditures. Why are these crucial details being kept under wraps? It raised alarming question of the Filipino taxpayer money now being treated as the personal funds of high-ranking officials. Question lang yan, tatanong. The Filipino people demand answer as to where their money is going and who is responsible for the billion peso budget overrun. For the Philippine government to continue the implementation of a project which is tinted with corruption and clearly excessive in cost begs the question as to who is the true beneficiary of its continued implementations. No? Hindi tayo against sa project, hindi naman tayo against sa proyekto at development, but we are questions the budget, where this going on, no? Ano nangyari dito, no? So, Pangil Bridge contractor bed collapse bridges in Korea. No? In November 2023, tragedy struck South Korea where bridge collapsed, killing 2 persons and injuring 6 others. The same contractor who built
this collapsed bridge in South Korea is Kook Dong Construction and Engineering, who is also the contractor of this Pangil B Bridge project in the Philippines. So this begs the question, did DPWH really conduct a fair and transparent bidding process for the Pangil B Bridge? Why was the bidding for the Pangil B Bridge already declared a failure of bidding, but then magically and mysteriously diverted and awarded to Kook Dong Nakwang Group by then Secretary Mark Villar through a special negotiating team headed by Yusik Emil E. Sadain? What prompted Villar and Sadain to turn a blind eye to the leaning and flags allowing the manipulation of the awarding process for the Pangil B Bridge project? Prior to the awarding of the Pangil B Bridge project, Director Kim of Nakwang Kook Dong reportedly gave 2 million in payment to some DPWH official to be awarded the project. We must put a stop to the human cost of corruption and incompetence. Nakwang and Kook Dong officers, Mr. Ji Songgong, Mr. Kim, and Mr. Yu Taisik, face criminal charges for making and using forged and fake documents submitted to Philippine authorities. 2 warrants of arrest have been issued against them in various criminal offenses. Reports from Sheriff, PNP, Bureau of Immigration, and Law Enforcement indicate their status as fugitive from justice authorities and actively pursuing these individuals, underscoring the severity of their alleged crimes and the urgency and their apprehension. These deceitful documents serve as the foundation for securing contracts with DPWH, raising serious concern about the integrity of the bidding process and the government due diligence. Why are taxpayer funds being funneled into the coffers of criminal enterprises? The Filipino people demand accountability and transparency in government dealings. It's time to uncover the truth behind this funding fiasco. Hindi tayo against sa projects, hindi tayo against sa development. Pero nagtatanong tayo, bakit ganito ang nangyari despite na 4.2 billion lang, umabot na ngayon sa 8 billion. Question. Good afternoon, Sir John Chong. Sir, ano-anong mga kaso po ang mga isinampa po ninyo? At sino-sino po? Pwede banggit po lahat ng mga involved po na nailagay po doon sa affidavit. Usually, na-file natin ang kasi September 29, 2023 pa sa Office of the Ombudsman, no? So, ang ating ikinaso is RE 3019, no? At 2 beses tayo nag-file ng complaint sa Office of the Ombudsman, no? So RE 3019, no? O Republic Act Anti-Graft and Corrupt Practices. So ang ma-file natin dito ay no other than Secretary Manuel Benuan, no? Department of Public Works and Highways. Halos lahat dito DPWS, no? Kasama na sina Kiram Sadain, no? Sheriff Majmo, Teresita Bauso, no? So, at saka sina Yusik Roberto Bernardo involved dito sa sa graft and corrupt practices na inaso natin. Anong specific po ng mga kaso? Ilang kaso po? Anyway, may copy tayo dyan, no? Meron tayong copy dyan. Medyo maliwanag dyan sa kabila, eh. Medyo may binigay akong copy kanina dyan kasi ito medyo hindi ma-blurred, hindi na ito mababasa. Meron na po ba sumagot sa sinampa nating kaso? Well, in fact, nakasagot na sa atin ng Office of the Ombudsman is under review. At na-forward na rin sa DPWH, no? At under review. Oh. But sir, any statements po for DPWH or Malacanang wala po?
Well, in fact, until now, wala kasi nasa ombudsman eh. Nasa ombudsman na ang case. Ito lang ang sa amin to inform the public, no? Kasi last year pa ito, na-file. Kailangan na natin ipaalam sa public. For public interest. Okay. Sir, bakit na-involve ang Korean national sa ano? Anyway, ang involved din siya, contractor sila eh. Tapos, after all, yung ibinigay nila ng mga documents dito is fake or forged. So that's why na mayroon silang kaso ngayon. At until now, they are subject for mandanta. May warrant of arrest sila. Ito yung warrant of arrest ng mga Koreano. Ayan, no? Warrant of arrest, huliin talaga dapat sila. Hindi ko alam anong nangyari sa NBI, sa PNP. Sila dapat ang sumagot nito. Bakit until now, hindi nahuli eh. Hindi naman tayo piling sumagot dito. The chief of the NBI, the chief of the Philippine National Police is the accountable to arrest mga Koreano. Oo. Itong warrant of arrest nila. Oh. Sir John, sino po ang nanalo sa bidding na ito? Yan Sa project? ang katanungan kasi sila din. Itong nabasa ko kanina. Yung itong Koreano na to. Nabasa ko kasi mag-mention tayo sa kanilang At papaano po Kokdong Lamkwang Construction and Engineering Limited. Opo. Joint venture with Kokdong Construction Limited, no? And Gongguang Constructions. Opo, nabanggit niyo po kanina na ang pag na-check po ng COA na 4 billion plus lang po ang yung original niya. Pero approved budget is 4.9 billion. opo, bakit po na naging 8 billion? Ayan, tatanungin na natin si Sanain. Sila tatanungin natin DPWH dito. During the inauguration, the project cost has been announced to have balloon to 8.3 billion. Kaya nga nag-subject tayo for preschool to question the DPWH. And even the Malacanang, dapat ansira nila ito. Kasi sila naman ang mga busing natin, di ba? Sila sila dapat ang DPWH is accountable to answer these questions. Di ba? Sagutin ni Secretary Bunuan. Sasagutin niya kung bakit lumubo ng 8.3 billion despite the original is 4.2 billion. Opo. Hindi naman tayo makasagot. Sir, may balita po kami na hindi po si Villar po, panahon po kasi yan ni Secretary Villar. Yes, involved siya dito. Involved sa kaso si Secretary Villar. Ito. Kasi kanina hindi maliwanag ito, basahin ko na lang. Complaints of RA 3910 or Anti-Graft and Corrupt Practices. Honorable Bunuan, Secretary, Department of Public Works and Highways. Honorable Mark Villar, former Secretary of DPWH, Undersecretary Emil Kiram Sadain, DPWH Director Sheriff Madsmo, Asim Teresita B. Bauson, Aristarco Duroy, Eric Iapana, Rinaldo Tagundano, Midmir Malik, Constantiliani Senior, Mary Antoinette Puno, Edwin C. Matangihan, Danilo Balisi, Maria Victoria Gregorio, Victor Santos Florencio Tutor, Renato Rias, Attorney Anthony Idsil Punrad, Tupas Berilio Castillo, Attorney Kin Edward, and Santa Rita, and then Roberto Bernardo, several jandos. Sir, may nagtip po kasi sa amin na inalaw yata ni dating Secretary Mark Villar yung isang yusik niya. Pwede pong banggitin sinong yusik po ito na kung saan nakipag-negotiate sa
Yusik sa bidding committee at siya na ito doon nakalagay nakasiwa. Yusik sa dain. Naging negotiator. Siya siyang inallowed ni former Secretary Mark Villar. Apo. Individual as the ombudsman na i-suspend po na itong mga nabanggit. Yes sir, I filed already last year, September 29 pa to. No? No. Ang sagot ng ombudsman sa atin last, hindi ko na-recall, no? Pero naisagot na sila, under review. Under review. Under review pa? Yes. 1 year, under review. Sir John, Siguro, hindi ko alam sa ombudsman na tanungin natin yan, bakit 1 year under review pa? Sir John, follow up ko lang. Nabanggit kanina na may inalaw si Secretary na for negotiation. Yes. But it's a word of negotiation. Iba pa government bidding tayo, sir. Amin, sir. Eh sila na lang sagutin na tatanungin natin bakit inalaw nila. Mahirap sumagot eh. Sila dapat tanungin natin. Tatanungin natin kasi na-file naman ang kaso. Opo. So it's already in the ombudsman. Sir John, ang Kaya bids, nga nagkaroon tayo ng press call para malaman ng publiko. Malaman ng publiko kung ano nang nangyayari sa mga project at ano nang nangyayari sa kaso. Ako, sa totoo lang, napakarami nang na-file natin na kaso sa ombudsman eh. More or less siguro, correct me if I'm wrong, hindi bababa sa 600 cases. Ilan pa naman aksyonan? Siguro since 2009, nag-file na kami ng kaso, 15 years already. Alam niyo ilan pa lang tawag nito na aksyonan? Wala pa siguro 10. Sir, nagkaroon ng bidding, bakit nagkaroon pa ng negotiation? Yan ang tatanungin natin sa kanila. Kaya this question, this press con is questioning, no? Ito, ano naman, maliwanag naman sinabi ko, nagtatanong nga tayo sa kanila. Pero may nanalo siya. Hindi lang ang media ang natanong, even our organization questioning the DPWH, no? Hindi ito task force kasanag lang, taong bayan na ang nagtatanong sa DPWH, bakit na may bidding, may negotiator pa? Di ba? may negotiator po May ka. 2 million pa nga involved. Ano yan? Dapat sila, tanungin natin sila. Huwag tayong mahiya magtanong sa kanila. Tatanong na naman. Wala namang mga sama kung tanungin natin Yusik sa dain. 2 million po. Oo, 2 million pesos. Yung 2 million dollars yan. Dollar. Pesos. Dito nakalagay naman. If you're kung isa-isa yung complaint ko, dito na lahat, no? Ano lang ito, summary lang ito. Summary lang ito ng complaint na binigay sa inyo. But since September 29, na nag-file natin ang kaso, 2023 pa, last year na, ito nagkataon na 1 taon na ngayon. Kahapon yata ang anniversary na ng kaso kahapon. Kasi 30 na ngayon. So kahapon pala ang anniversary ng ating na-file na kaso. 1 year under review. Ang sagot ng ombudsman, review. Nire-review pa. So, 1 year na. Pero this evidence is, for me, ang ebidensya, masyado naman malakas. Sir, hindi po kasi biro itong kaso na ito eh. Nakatry, meron na ba kayo natanggap na tawag mula po sa kampo ni dating Secretary Villar? Wala akong natanggap na tawag. Kung may tumawag, di sasagutin. Di ba? Tawag lang naman yan eh. Sa palagay po niyo, nakarating kayo sa kanya yung informasyon? Ako, naniwala ko nakarating lahat. Kasi mabilis naman ang pagsukwena ng Office of the Ombudsman. Wala naman tayong questions regarding the sukwena. Mabilis yan. Wala pang 1 week nag-sukwena na ito. Alam na ng lahat ito. Diba? Kahit kaibigan nga natin, umiyak na eh. Diba? Sir, bakit sa tingin niyo po, bakit po ipinasa po ni Secretary Villar doon sa isang Yusik ang pangangasiwa sa bidding gayong meron naman pong may sariling kapangyarihan po yung Bids and Awards Committee? Yun ang hindi ko alam. Dapat sila palaging tanungin natin dyan. No? Kaya nga itong ginawa natin press con is to inform the public what really happened, the transaction between the DPWH and the contractors. Sila dapat tatanungin natin. Tayo naman, nagbibigay lang ng public information kung ano nangyayari dito sa transaction sa DPWH sa mga contractors dyan. Sir, meron na ba tayong susunod na hakbang after nitong preso na ito? Ako, as a civil society organization, hindi naman tayo prosecutor.
Hindi man tayo judge, hindi pa dyan, naging prosecutor, naging judge pa, no? Tayo, ang ating lang gagawin is to file a complaint against this person, then after that, public information, no? Kasama natin ang media para ipalam sa taong bayan. Eh, kung magsumbong tayo sa concerned agency, ang tagal. Taong bayan na lang ipalam natin sa lahat ng Pilipino na ito'y utang, loan. Sa apo at sa apo natin, babayad tayo nito, sayang sa gusto natin, kasi utang ito eh. You just imagine, 4 billion, sino babayad nito? Si Juan de la Cruz, tayo, ang anak natin, kayo. Tayo lahat na babayad nito, hindi naman sila lang babayad, sila nagpapasarap na dyan eh. Samantala tayo, nagpapahirap, tayo pong babayad, di ba? Yung totoo lang talaga, real talk. Sabi nga ni Mr. Lau, dadaan ba tayo dyan sa lugar na yan? Hindi naman. No-comment tayo dyan. Sir John, napakalaking halaga kasi yung 4 billion or 8 billion sa realidad, no? 8 billion ang totoong, sabi niyo po kanina, ang totoong... Sabi sa, based to the information coming from the... At ito po ay utang. So, ang magbabayad po nito ay ang taong bayan. Sa tingin niyo po, sa inyong palagay, ilang taon po itong babayaran ng taong bayan? Naku, siguro hindi bababa sa 40 years. Billion ito pare. Dollars. Hindi ito piso ha. 8 billion, you just imagine 8 billion dollars. 40 years natin ang apo mo may utang pa. Ako, ang anak at apo ko may utang pa. So you just imagine. Tapos sila nagpapasarap. Ang ganda tingnan ng mga ano nila, mga patutsada nila, but despite the reality is utang. Loan agreement ito between the Philippines and the Korean. Doon po sa inyong affidavit na kung saan nakalagay po yung mga sinampahan ng kaso, kabilang po ba dyan ang pangalan o mga nasa ang chairman ng Bids and Awards Committee at iba pa? Yes, dito lahat. Complete to eh. Sir, in your opinion, sir, base sa binabasa natin sa kaso sinampay, lumalabas corruption. Yes, corruption talaga. Sa tingin nyo, paano nyo mapapahinto yung corruption sa pamamagitan ng panawagan sa... Ako, sabi nga ni Ombudsman Martires, yung interview niya, no? I quote the interview ng Ombudsman Martires, parang passion na daw ang corruption sa Pilipinas. Alam naman natin, marami talagang corruption. Isa lang masasabi ko, we cannot stop them, we cannot prosecute them. At least we are there to fight against them. Huwag tayo sa sang-ayon. Yun lang naman ang task force na sana. Hindi kami sa sang-ayon. Yun naman. Kasi, lala na talaga ang korupsyon eh. Mura sa barangay hanggang sa nasyonal. Hindi natin mapigilan. No? Pero ang stand namin sa civil society, hindi kami sa sang-ayon. We are against them. I am not a prosecutor. I am not the judge. I am not the judiciary. I am not a legislator. But we are a civil society organization that stands that we against them. Hindi kami sasangayon. Kung sila gusto nila, kami hindi sasangayon. That's my principle. Sir, yung sulat, yung kaso na yan, saan na po nakarating? Tanging ombudsman lang? Ombudsman din, siyempre sa media. Sa inyo. No? At least, ipaano lang natin sa taong bayan kung ano nangyari. Sabi nga na the late Senator William Defensor, sabi niya, taong bayan ang magusga. Taong bayan na. Kung hindi tayo makakuha ng hustisya dyan sa mga government agencies, taong bayan ang mag-judge. Kasi sovereignty resides of the people naman, di ba? Sovereignty resides of the people and all government agencies emanates from them. Taong bayan ang may say, kaya malapit ng eleksyon. Dapat subukan nating mga Pilipino huwag tumanggap ng pera ng politiko. Kasi bawat tanggap natin ng pera ng politiko, yan naman ang gagamitin nila sa ating issue. Hindi lang tayo may issue sa politiko. Ang politiko may issue rin sa Pilipino, sa mga taong bayan. Tanggap ng tanggap kayo, tapos reklamo yan yung reklamo. Huwag kayong tumanggap para may rights tayo na magreklamo. Sir John, ako wala politiko na nagbibigay sa akin kasi hindi tulad ng tanggapin eh.
Opo. Sir John, nabanggit niyo po kanina na pang 1 year na po o nagkabe-birthday lang po kahapon magmula nung 1 year na kapon yung na-file natin, but Opo. review pa rin. Meron po ba kayong plano na manawagan ulit at kalampagin sa iba't ibang pamamaraan yung Office of the Ombudsman? Well, in fact, I'm not questioning the integrity of the Office of the Ombudsman. Trabaho nila yan. Ang sa atin lang naman, nakikiusap tayo, pabilis-bilisan naman. Kasi habang ang kurap ay hindi mo maikulong at hindi mo mapatawan ng justisya, lalo silang magkukurap. Diba? Dapat talaga, iwan ko sa, ako naman in my own public opinion ko naman lang ito, no? Dapat aware ang COA at ang Ombudsman kasi sila talaga ang agency na talagang may power na pahintuin ng korupsyon. No? Ombudsman ang COA lang kasi alam naman natin ang COA, may power din yan. O ako, 2 taon ng request namin for audit, for special audit, para po na yung result. 2 taon na, wala pang result eh. Sinabihan lang kami, hintay lang, review. Samantala, ang bilis lang pala ng COA umaksyon pag-iba eh. Kaya kang 3 months, may result na eh. Billion pa, may hiningi kami, nasa ako dokumento ko, 2-3 sulat ko na sa COA, sagot ng COA, hintay lang at nire-review pa. Review lang palagi. Yun ang reason nila, always review. Kaya dami siguro mga reviewer dyan. Magaling mag-review, biro mo, 2 taon na request namin eh. Ito lang, 1 taon na. Review pa rin. Kaya magaling yung mga reviewer nila dyan kasi matagal ang review pa. Sir, nasan ngayon yung mga Koreano? Wanted nga, may warrant of arrest. Hindi makita ko sa inyo. Ito, warrant of arrest nila. Saan niya sinampa, sir? Sa Mindanao lang siguro. Saan niya? Kasi nandito yung warrant eh. Nabigay na ito sa pulis. Nabigay naman sa NBI. Ilan po ang nakalagay, Sir John, na nakawarrant? Ilang pangalan? Si Kim Gyeon-yong, si Yon Tai-sik, at si Jai Song-gong. May mga pictures tayo. Wala akong pictures kasi ang naibigay sa atin, dokumento lang eh. Saka maraming kamukha yan pag nagbigay ng picture. Bahala ng pulis sa NBI tsaka BIT dyan. Kasi alam mo mga Koreano, pagpare-pareha lang ang mukha yan. Sa palagay po yun, nakatimbre na sa Bureau of Immigration? Una ko may warrant eh. Ang warrant of arrest kasi, ngayon, may i-warrant ngayon ha. Ang bilis nga eh. Pag kinasuhan ka ngayon, pag warrant, bukas pili ka na uli kasi may electronic warrant ngayon. I-warrant yung tawag doon. Eh sa kanila, tagal na lang na uli. Iwan ko kung sinong ano nito, saan sila na lugar ngayon. Basta yung pinakita ko sa inyo, warrant of arrest ito ha. O baka may magtimbre sa inyo dyan. Basta itong mga pangalan ng Koreano, may warrant of arrest. Kailan sinampa po yan? Sir? Kailan po isinampa yan? Ang dami po sir. Ito pang picture oh. 2020, February 28. Dito ito sa Metropolitan Trial Court, Parañaque City. Branch 78, ang signed by Acting Presiding Judge Frederick C. Farah, no? Peoples of the Philippines Plaintiff, Criminal Case 24013 for falsification by private individual under Article 172, Paragraph 1 in relation to Articles 171, Paragraph 1 and 2 of the revised Penal Code as amended. Peoples of the Philippines versus Kim Gyeon-yong, Yon Tai-sik, and Jai Song-gong. Yan, no? Anyway, billable naman ito. Mayroon lang naman 30,000 ano yan, yung bill nila. Kailan po lumabas ang warrant, Sir John? Itong pizza ha, basahin ko, January 15, 2024. Lumabas ang kanilang warrant of arrest. Billable naman 36,000 ang bill nila. Mayroon pang isa. Oo. Wala na. Ito pa, 2 kasing warrant to ha. Ito pa oh. Grabe magtago itong mga Koreano, no? Dapat pahanap natin ito sa mga magagaling na PNP. Ito pa, may isa pang warrant of arrest oh. Sa National Capital Region naman, sa Pasay City, branch 45. Sila pa rin 3. Ha?
Sila pa rin tatlo, dalawang warrant of arrest nila. Isa sa Pasay City Judicial Region, branch 45, signed by Judge Rimel Yunica Mundia. Tapos sa falsification of public documents din. So dalawang warrant of arrest. Biro mo, dalawang warrant of arrest tapos hindi pa mahuli. Padala natin ng 5,000 policemen para mahuli. Nakatapos na ng Pilipinas. Ha? Baka may Wala problema. Inuukay nga ang wanted sa babaw ng lupa. Wala namang problema. Makaya naman ulihin siguro ng pulis to. Tatlo ang dalawang warrant of arrest. Billable pa naman. Billable naman. Hindi naman mabigat ang bill kasi 36,000. Pangkapi lang ng Koreano yan. In the same year ba, sir, yung dalawang warrant na Sir, yung isa is saan mo muna, sir, 2023 pa, sir. 16 January 2023. Yung isang warrant, yung sa, sir, yung sa Pasay City, branch 45. Yung isa sa Paranaque is itong year lang, sir. 2024, no? So, dalawang warrant. Isang last year, isang ngayon. Sir John, pwedeng pakilinaw kasi parang may nabagit po kayong fake documents. Paano po ito? Saan nanggaling? Paano po nangyari na mayroong tinatawag na fake documents? Yung na-present nila doon sa government authorities, yung magsabi ka government authorities, like DPWH. In-inform nila, sir, kaibigan ko ito sa, ito say, ang kanilang dokumento, ay hindi natin alam kung saan galing kasi fake nga eh. Sir, people might say baka may interest ka, kaya ka nagreklamo. Can you say na purely binabantayan nyo na talaga itong mga alleged corruption? Sir, 15 years na kami. Ang dami na nga. Ang dami na lang. Iba, hindi ko naman kilala lahat sila, sir. Wala naman akong kinakasuhang kilala ko, sir. Based on documents lang tayo. Tsaka 15 years na kami, sir. At saka, hindi naman bago yung mga mukha ng mga media dito sa mukha ko siya. Ito, kasama ko ito. Ito, last pumasok kami ng revolutionary government. Ito, kasama ko ito. Okay. Sir John, meron ba kayong kilalang Teresita dyan sa DPWH na kung saan alleged siya daw ang gumagawa ng mga documents? Based to the informations, no? Although na-file na natin itong case of ombudsman. So, it's already yung ombudsman. At kung magaling siya maggawa ng dokumento, problema niya yan. At na yung pangalan niya dyan. Na-trace niyo po ba na siya ay legit na empleyado, organic sa DPWH? Legitimate na empleyado dyan sa DP. Legitimate talaga. Saan office po siya? DPWH. Saan office po? Central? Anong department? NCR. Okay. Basta dyan lang sa DPWH. Kasama po siya sa nakasuhan? Teresita. May Teresita dito, Meron, yata. Pauson. Okay. Dito. Sir John, paglilinaw, after po kayo nag-file ng kaso, nagpalabas din po ba ng statement o sagot ang DPWH? Sa ombudsman na sila sasagot kasi na-file na eh. Hindi na sila sasagot sa akin. Hindi walang parang pinatawag sila to explain ko, may mga ganun. Review nga, sabi ng ombudsman. Di ba sabi ko, 1 year na review pa rin. At saka hindi lang naman sila kinakasuhan natin. Marami talaga tayong kinakasuhan, review pa rin. Opo. Sir John, basta yung PWH review yan eh. Opo. Nauso kasi ngayon na in every cases, lalo na malalaki, ay yung iba lumalapit talaga in aid of legislation. Nasagi na ba sa isip ninyo na ganun din ang gagawin? Alam nyo, honestly, nung nag-file tayo ng kaso sa slope projects, sumulat ako kay Congressman House Speaker, sumulat din ako sa Blue Ribbon Committee regarding the slope projects. Alam naman natin na sinabi ni Mayor Magalaw, di ba? I got this. No? Paano tayo magpa-imbestiga doon sa Congress? Na inimbestigahan natin yung mga Congress din. Sino ba kontraktor dito?
Sino bang supplier dito? Kaya nga, taong bayan na lang. Kaya nga nagkaroon na lang tayo ng press-con to inform the public about this case. So, di ba? Taong bayan na. Tara na. Ay, naku. Kung iba sigurong ipadala natin doon na reklamo sa Congress, baka mabilis. Po ito, construction, material, supply, pera. Sino ba magaling ng mga contractors? Saan magaling yung mga contractors? Yung iba, nag-contractors, nag-congressman, naging contractors. Kung gusto mo maging contractors, mag-congressman ka. Kung gusto mo mag-congressman, mag-contractors ka. Tapos ito, doon natin dalhin. So, ombudsman talaga, tsaka kuha. Okay, Kaya nga ito, na-file natin last year pa. Kaya lang, nagkaroon tayo ng press con because na ipalabas nila last day na 8 billion daw ang pera. Na 8 billion daw ang lubo ng budget ng Pangil Bridge. Tapos dito sa ating kinaso, 4.2. Sana, bakit ganon? Bakit ganon? Kaya nga nagtanong tayo sa kanila. Doble. So this press con is to inform the public information because it's public interest. Kailan po lumabas yung paglobo na naging doble? Nung last day lang. Naging 8 billion. Yes. Sila mismo nagpalabas. May bahagi po doon na bumagsak yung tulay. Na-inform na ba ang DPWH? Wala naman. Wala naman. Kung mayroon mga information binasa ko sa contract sa complaint ko, yan na talaga. Yan na talaga. Pero yung contractors dito sa reports, may nabagsak din ng Korean Bridge, ha? Opo. Buti dalawa lang na dito. Opo. Paglilinaw sir dyan, ilang contractor po yung nag-facilitate dyan sa project? Napquam Constructions, Koknong Construction, and Gumwang Construction. Puro Korean. Meron pong lumalabas na accusation na during the po bidding, meron daw pong supposedly sila dapat manalo pero hindi po sila pinaalam. May information po ba kayo? Based to the documents, so it's already filed to the ombudsman. Meron na. So, hindi pinaalam. Kaya tatanungin natin yung DPWS, bakit hindi nila pinaalam na may nanalo pala. No? So, the question is, it's up to the DPWS. Kaya lang, ombudsman na dapat ang sagutin nila, hindi na tayo. Kasi it's already filed to the office of the ombudsman. Naghihintay tayo ng result ng investigation ng ombudsman. Follow up lang, sir. So sinasabi mong may nanalo, ibig sabihin ba niyan hindi yung Korean ang nanalo? Kasi i-connect natin doon na may negotiation. Ibig sabihin, iba ang nanalo kaya may negotiation doon sa Korean construction. Based on the documents, yes. Sinong nag-negotiate? Sabi ko na kanina, ulitin ko. Teresita. Teresita. Yusik sa dain. Magkano nga po Sir John? Magkano yung informasyon ninyo na based to the information, $2 million. $1 million, 50 billion. Paglilinaw lang, sir, $2 million for the negotiation alone? Or ano ibig sabihin nun? Percentage? Pag sinabing negotiation, ano ba? I-elaborate lang natin pag sinabing negotiation. But anyway, don't worry kay nasa ombudsman na lahat yan. Opo. Even the negotiation, lahat yan dito na. No? May copy na nga kayo dyan. Ulit-ulitin natin. So, ipalam sa kanila. No? Huwag naman silang gano'n. No? Opo. Sobra na kawawa na si Pilipinas. Opo. Wala na bang magsalita? Pero ang pag-usapan ba, puro eleksyon na lang, pero corruption, hindi na natin pag-usapan. Sir John, umabot na ng 1 year kahapon, anniversary. Anniversary kahapon, kaya kayo nilagay kong press con ngayon kasi anniversary kahapon eh. Apo, umasa kasi kung kahapon, sabi ko, after the anniversary, mag-press con na tayo, para alam nila na nag-file tayo ng kaso. Oh. Honestly, meron pa ba kayong tiwala sa ombudsman? Meron naman. Pero sa review, duda ko kasi review pa, 1 year na. Sa ombudsman, wala akong vision, sa review lang. Ba't ang tagal mag-review? Diba, lahat tayo nakatapos naman ng high school. Diba, pag sinabi na review, ano ba katagal ang review?
Isang taon ba mag-review lang tayo? Eh, sobra na yung review ngayon, isang taon. Pero until na, wala pang recommendation yung COA. Kasi lahat ng kaso po, napakahalaga po ang COA. Review din ang sagot. Review, okay. Kaya naisipan ko, bawat kaso, ang sagot, review. Sige, mag-review na lang tayo. Samantalang very clear, based on the documents. May corruption, kung reviewin pa, okay lang. Sagot nila yan, I will respect the answer. Review. May direkta po kayong mensahe sa DPWH at sa Ombudsman? Sagutin nila na tama. What is the rule of law will be followed and nobody is above the law. Yun lang. Kasi hindi naman kami titigil eh. Habang ang task force kasana would still questioning. Hindi kami talaga titigil, no? Habang ano sila, tuloy nila dyan, ituloy din namin ang pagtatanong sa kanila. Yun lang. Ayos. Sir, sa dami ng sinampahan nyo ng kaso, sir, posible kaya may personalidad na tatakbo sa darating na election? Well, ako sir, hindi talaga mangyari. Wala. 15 years na kami. 2009 kami nag-start. Dami na namin kasuhan. Hindi mangyari. Alam mo bakit ayaw ko talaga maging politiko? Kasi inaabol mo ang politiko. Eh kung magpolitiko ka, di politiko ka na lang, huwag ka na mag-proceeders. Di ba? Politiko is politiko. Alam ni Brad Gano kasi kasama kami yan sa mga marcha-marcha. Kasi kami, we stand for the principle that if you are a politics, paano ka pa makahabol ka? Alam naman natin, kaya hindi ko na sabihin, public knowledge na yan. Ha? Okay, Sir Huli Jan. mo na, sabi, wala pa eh. Di ba? Sir Jan, speaking of Task Force Kasanag, ibang issue naman po. Natandaan ko, parang may sinampang kaso din yata kayo, isang mayor dito sa Pasig. Pwedeng kumustahin po? Alalabas na sa ombudsman yan. Kasi, Ano po update ngayon? si Mayor Vico, no, kinasuhan natin, based on the documents pa rin yan, pero lalabas na. Lalabas na yung ombudsman pa rin yan. Sila lang ang makapagsabi na kasi, hindi natin kasi pwede mag-interpret sa ombudsman the essence of the case, no? Para walang subjudice. Kailan nga ito kinasuhan? Ano na yata? Mag-1 year naman. Parang mag-1 year. Para mag-anniversary na rin. Anong kaso, sir? Ano lang yun? 6713. Iba yun. Opo. Ang sa amin yun, ang na-file namin doon, naka-clarificatory rin naman kami. Opo. So until now, I'm waiting for the good ombudsman to fast-track Opo. the resolution. Ipagdasal natin Opo. ang ating magigiting na ombudsman na makapagpalabas na ng mga desisyon na kung anong tama, di ba? Opo. Yung kasabihan na ano talaga, yung what is right is right. So, kung anong tama sa batas. No? Sir John, I remember may sinampahan din kayong kaso regarding doon sa creek sa may, I think, bandang Marikina, Pasig, Paranaque. Malaking issue po ito dahil may mga namatay at malaking halaga ng pera din po ang involved. Meron ka bang gustong banggitin? Yes, napay na sa ombudsman, di ba? At hinintay natin. Under review din yan, no? Nag-reply din sa atin ng ombudsman, no? Under review din yan. Kasama yung isang business tycoon dyan, si Andrew Tan yata. Andrew Tan, no? Dami kasing Andrew Tan, daming Tan, no? Pero Andrew Tan is the one who businessman tycoon na damay dyan. At saka may mga DNR, no? Even one of the mayor, no? May mga kasalin dyan. Anong mga kaso nga po ito ulit? Yun ang ating environmental yan, no? Hindi ko kasi masyado super sa dami kasi nagkinasuhan natin. Kung magpunta ka sa akin sa opisina, upuan mo lang ako, isang ganon na karami, no? Pero sabi ng ombudsman, review pa lang. Sige, natin silang mag-review, basta importante, we expect the right justice, no? Di bali, sa kanila yan kung kailan nagpalabas. Opo. Basta, we expect the right justice to come. No? Sir John. Tamang justisya talaga. Opo. Honestly and practically, kilala natin po itong mga apelidong ito na political family and then pinakamayaman po sila
isa sila sa pinakamayaman sa buong Pilipinas, sa buong Asia. Ngayon, naniniwala ba kayo na mag-prosper po ang mga kasong isinampa ninyo na involve ang pamilyang ito? Ako naniniwala. Kasi hindi lang naman siya nakasuhan natin ng mga matataas. Meron na ngayong hindi na nga mapakita ngayon. Meron na tayo kinasuhan mayor na hindi nga mapakita ngayon. Siguro kilala ni friend ko to kung sino mayor. Ako lang makita kasi nasa higher court na yan. Opo. Minsan tayo kinasuhan ng malalaki. Yung isa nga mayaman nga, yung planta niya doon sa Negros na close din. Wala naman yan, basta as long we base to the documents at ang kasabihan nga, nobody is above the law. The law might be harsh, but it is still the law. Batas lang naman itong natin, pinoporso natin. Sir John, huling may panawagan ba kayo sa ating Ombudsman Martires? Anyway, Ombudsman Martires is a good person, no? Essence na naging tawag ito, naging Supreme Court of Appeals Justice yata. Malinis naman ang pagkatao ng ating Ombudsman. Tsaka naniniwala tayo na pa-actionan lahat ito. No? Ang atin lang na point dyan, huwag lang masyadong matagal. Kasi sabi nga nila, kung tumatagal, sabi nila, justice delay is justice denied. Walang misero, di ba? Kailangan, pabilis-bilisan lang. Kasi alin pa ng sa Ilonggo ba, sabi sa alin pa ng kumpay kung wala ng kabayo, di ba? Di ba? Alin pa natin ng justisya na, namatay na humingi ng justisya, tsaka lumabas yan. Justice delay is justice denied. Pabilis-bilisan nyo naman. Yung iba, lalabas sa justisya, ugod-ugod na, alin pa natin yan. So, this is my appeal to the Supreme Court, to the Ombudsman, and all justice agencies in government. No? Huwag naman natin masyadong patagalin. Kung nandyan ang tamang evidence, ilabas na. Kung may makulong, kulong. Kung may, di ba? Kasi napaka-slow justice talaga tayo eh. O biro nyo ito, 1 year review. Yan ang question natin. That's why we appeal to the Office of the Ombudsman. Bilang uso naman na investigation ngayon, do you plan na ilapit to sa Congress? Sir? Do you plan na ilapit sa Congress? Sir, nakasulat na ako sir sa kanila, sir. Sure na rin. Oo, andyan pang LBC ko, address to House Speaker, address to the time, Senator Tolentino as Floor Record Committee. May sulat naman sila. Reply lang. Parang review rin, malapit sa review. Kaya alam na ng taong bayan, Pag sabi ko nga, nag-press con tayo, paray pa lang sa taong bayan na mag-usga. Taong bayan na mag-usga. No? Kung ano nangyayari sa ating mga projects sa government, taong bayan na rin ang sasagot. Taong bayan na mag-usga. This is a public interest. Wala tayong personal sa kanila. Di ba tayo tatakbo ng congressman, tatakbo nun? Di basta sa atin, taong bayan lang. Pinapalam natin sa taong bayan through media. Kasi yun lang naman ang last natin is media eh. Sila tayo sa kanila. Tara, matulungan tayo ma-inform ang public.